Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Medyo talagang panahon ngayon mga kaibigan ay napakainit po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Leonard Murasil, Rodel Medialdia, Los Baños, Laguna, Arande Apolinario, Elmer Ariula. Ayun po, magandang umaga sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay bago tayo mag-umpisa po ay napakasimple lang kaibigan. Unahin ko muna itong mga tanong mga kaibigan. Itong lunas sa laway-laway po. Itong laway-laway naman mga kaibigan ay talagang walang lunas yan mga kaibigan. Pero ito, ang lunas ito ay sulfa base lang po. Katulad ng mga pinaka-light ng mga kaibigan. Itong sulfur QR po, sulfa yan. Pero pag magtanong kayo dun sa mga poultry supply po ay may mga sulfa na injectable mga kaibigan, pero sa tingin ko po hindi talaga ang tagal ko na nito mga kaibigan. At saka itong sakit na to ay hindi ito bakterya mga kaibigan, ito virus po. Hindi ito malunasan ng mga antibiotic lang, hindi po, kasi kailangan talaga natin immunize tayo mga kaibigan. Katulad ng lasuta, ganun po, 1B1 tapos lasuta, ganun ay talagang. Pero kahit nagbakuna ka pa mga kaibigan, ay talagang matamaan pa rin yung manok natin dyan mga kaibigan. Pero medyo sa tingin ko po, pag nagbakuna ka, ay talagang may malunasan talaga dyan. Gamit mo yung sulfa mga kaibigan, mga sulfa binasol, anong tawag doon mga kaibigan. Tanong nyo lang yun sa mga poultry supply po. May injectable na mga sulfa din mga kaibigan. Pero itong tsamba lang yung malunasan yung laway-laway. Talagang hindi malunasan yan mga kasi yan po ay virus po. At saka may nagtanong din sa atin mga kaibigan na ilang itlog daw natin iwala yung broodcock o broodstag man sa isang inahin po. Sa akin naman dyan mga kaibigan ay pabayaan mo lang yung inahin kung ilan yung maproduce yung itlog. Saka mo na pag makita mo na maglimlim siya, maglimlim naman talaga yun. Ang iba, lalo na pag medyo talagang hina siya. Hina sa mga 10 lang mga kaibigan, na yun. Lalo po kung baguhan naman mga kaibigan, umaabot ng 12, 13, gano'n. Pero sa akin dyan, kahit umaabot pa ng 15 yan, pag nakita ko nang naglimlim yan, kunin ko na yung itlog. Huwag mo nang kunin yun pag medyo nangitlog pa yung isang manok, kasi may iba dyan. Parang magtampo mga kaibigan, hindi na magtuloy na mga itlog po. Kaya sa atin dyan, pag nakita mo nang naglimlim na yung isang manok, saka mo na kunan, saka mo na iwala yung broodcock o broodstag man. Kasi pag inaano mo yun mga kaibigan, may mga ibang inahin din na magtampo po. Hindi na tumutuloy sa pangingitlog mga kaibigan. Yun po. Yun lang naman mga kaibigan, sa akin lagyan ko lang ng 8, 9 na itlog, pwede na yun. Pero pag nag-battery cage ka naman mga kaibigan, tuloy-tuloy yung pangitlog doon, walang problema yun. Maghanda ka lang ng maglimlim sa itlog na inaano niya, yung mga Bisayang itlog, yung mga Bisayang inahin, yung mga Tagalogin na mga manok po mga kaibigan. Kung maglimlim talaga. At saka mga kaibigan, itong topic natin, bakit nakagawian natin na 3 days before the fight, ipahinga natin ang ating manok na 3 days mga kaibigan. Bakit bang purpose doon mga kaibigan? Sa akin naman pagkakalam doon mga kaibigan ay ang stress ng manok mawala yun ay 8 hours lang po mawala na yun mga kaibigan. Kaya bakit 3 days ang pahinga ng ating mga alaga po bago natin dalhin sa exam mga kaibigan? Sa akin naman dyan, sa tingin ko po, sarili kong analisa mga kaibigan, ang pinagtuunan talaga ng pansin dyan ay yung yung medication mga kaibigan, sa yung dosage ng isang naibigay mong medication mga kaibigan, katulad ng mga injectable vitamins, yung katulad ng mga Inilbon, yung mga multivitamins po. Talaga yun, kailangan talaga 3 days mga kaibigan, kasi alam niyo pag medyo na-try ko na yan mga kaibigan, 1 day mga kaibigan, 1 day before the fight, ay talagang parang lasing yung manok po. Pag kasi mga kaibigan, pag 3 days kasi medyo humupa na yung tama isang medication na binigay mo, lalo na yung mga injectable vitamins mga kaibigan. Parang 8 hours din yun mga kaibigan, 4 hours pala, 4 hours. Hindi ko lang alam mga kaibigan sa manok, baka maabot yan ng 6 hours po.
Kasi napakaliit lang yung utak ng manok eh. Saka yun talaga ang ano natin mga kaibigan, yun talaga ang pinagtuunan ng pansin. Kasi pag medyo ano mga kaibigan, pag medyo parang lasing yung laro ng isang manok, wala sa focus po. Yung palo ng isang manok parang wala sa isip mga kaibigan, parang tsamba-tsamba na lang po. Kaya talaga kailangan talaga natin i-raise natin yung manok, yung mga 3 days talaga mga kaibigan. Hindi naman yung stress po, hindi naman yung masakit sa katawan kasi madali lang yung malunasan mga kaibigan, mga 8 hours lang mawala na yun mga kaibigan. Tingnan nyo yung manok mga kaibigan, isabong niya ng matagal. Ipahinga mo lang ng ilang minuto yan, talagang bumabalik na rin yung nila, yung lakas nila po. Kaya sa akin dyan, ang pinagtuunan talaga ng pansin dyan mga kaibigan ay yung medication na binigay mo po, katulad ng mga injectable vitamins, yung mga multivitamins na pang tao, katulad ng Enervon, yung mga Ribicon, yung talaga mga kaibigan, yung talaga ang iniingatan natin po. Kasi pag medyo 1 day before the fight lang, talagang parang mawala sa focus yung manok mo. Hindi ba siya focus mga kaibigan sa laban po. Talagang walang mga kaibigan, wala masyadong focus, parang baliwala lang sa manok mga kaibigan, na palo lang ng palo. Hindi nila alam kung anong gagawin nila po. So, sa atin mga kaibigan, pag makapahinga po ng 3 days yung isang manok, medyo medyo talagang timing na, at saka mga kaibigan, timing na at saka focus na po. Kasi iba kasi yung manok na nakapokus sa laban mga kaibigan, medyo may talaga may diin yung palo, at saka medyo sila, may isip mga kaibigan. Di katulad yung medyo hilo pa mga kaibigan, hilo pa sa medication na binibigay mo. Lalo na itong Enervon mga kaibigan, ay talagang may pahinga mo yan ng mga 3 days po. Ito lang maghidnaking yung manok mga kaibigan, maghidnaking po. Ibig sabihin mga kaibigan, ito lang focus sa isang manok. Ay na siya mga kaibigan, talagang nag-peak na yung niya, hidnaking na po. Kasi may nabasa ako, may nakita ako mga kaibigan, yung ang isang manok daw na maghidnaking ay may dinaramdam daw, hindi po, ang hidnaking mga kaibigan, ibig sabihin doon ay focus na yung isang manok. Talagang na siya mga kaibigan, pointed na yung isang manok po. Totoo yan tayo naman mga kaibigan ay may iba-iba naman tayong paniniwala dyan. Kasi bilang isang magmamanok po may kanya-kanya tayong pananaw po. Totoo yan mga kaibigan, kaya sa akin mga kaibigan, ay po, itong 3 days na pahinga mga kaibigan, yun talagang pinaka-exact na pahinga na isang manok mga kaibigan, na bago natin ilaban dalhin natin sa examination po. Kasi alam nyo na, pag wala ka namang dyan mga kaibigan, pag wala ka namang pakiramdam dyan, ay talagang medyo parang mawalan tayong gana magpakain sa ating mga manok po, lalo na pag palagi tayong talo po. Nako, napakasakit doon mga kaibigan. At tayo naman bilang isang mga magmamanok po kailangan talaga nating magmatiyag mga kaibigan. Talaga tayo, talagang talagang observant tayo mga kaibigan. Kailangan natin yun kasi ang manok naman mga kaibigan talagang tayo magdala dyan, hindi naman tayo dalhin ng manok. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang isang magmamanok po, kailangan din nating pag-aralan din kung yung mga dapat nating gawin po. Especially sa conditioning mga kaibigan, napaka-importante po yun. Lalo na yung mag-condition ka mga kaibigan, yung 3 days na, yung pointed ka ng isang manok po. Napakahirap doon mga kaibigan. Kasi ang naman doon ay talagang obserbasyon mga kaibigan. Yun lang talaga ang susi dyan mga kaibigan, obserbasyon, at saka yung tinatawag nilang common sense po. Kasi ang manok naman mga kaibigan, hindi naman yan hindi naman yan makasalita mga kaibigan. Sa atin lang talaga dyan yung yung obserbasyon mo po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating may topic sa araw na to. At saka nagpapasalamat tayo sa mga palaging sumusubaybay sa ating channel po. Maraming salamat sa inyong lahat po. Pero yung mga kaibigan, yung pinaano natin for sharing, nandyan pa po, wala pa pong mga kaibigan. Depende na lang sa makauna dun mga kaibigan, kasi lalo na yung mga babae natin na golden boy po. Nako, napakaganda dun mga kaibigan. Saka itong natin yung kahapon na pinano natin na Shilton, saka 5K mga kaibigan. Napakamura lang yun mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ating mission sa araw na to. Kasi hindi ko na sana sagutin ito mga kaibigan, yung
3 days na pahinga po, yung 3 days before the fight. Kasi ang dami ko na, ilang bisis ko na itong kinakantin, mga kaibigan, dati pa po. Yung una kong pagbablog ay kinakantin ko na ito, mga kaibigan, pero alam nyo na, pag video baguhan, di tayo makahindi dyan kasi dyan tayo galing eh. Kailangan din natin ng mga kaibigan, talagang kailangan mo ng mentor po. Kasi ito pagmamanok, mga kaibigan, pag wala kang alam, pero mahirap po. Kahit sa mga basic lang na mga katulad ng mga maggamot ng sipon ako, pagpurga, mahirap yun, mga kaibigan, pag wala kang alam po. Ito mag-inject mga kaibigan, yung sa multivitamins na injectable po, pag wala kang alam dyan, mga kaibigan, mahirap po kasi matamaan mo yung mga kaibigan, yung ano bang tawag doon, yung mga buto, ay talagang mamatay yung manok mo dyan, lalo na pag inject ka ng mga 5 months old. Dati mga kaibigan, yung video baguhan pa ako, nag-inject ako dyan mga kaibigan, namatay po, 5 months old. Namatay, siguro na tamaan yung buto nun sa po. Kasi dati, hindi naman natin alam. Pero yung mga kaibigan, yung pitso niya, dito sa dulo ng pitso niya mga kaibigan, 1 inch lang po. Sukatin mo yan ng 1 inch mga kaibigan, doon ka magturo kasi doon ang pinakamalaman doon mga kaibigan, 1 inch lang po mga kaibigan. Yun lang, at saka pinaka-dosage yun mga kaibigan, 0.3, 0.5 kung 1 month. Pero pag mag-weekly ka mga kaibigan, 0.3 lang po yun. Yun lang po. At saka yung MIB mga kaibigan, sa akin doon ay 0.25 po. Or 0.3, pwede na yun. Kasi yung MIB mga kaibigan, medyo ano yun eh. Yun ang ginagamit ng yung pang-enhance ng testosterone ng isang manok po. Lalo na pag ginagamit mo yung stag mga kaibigan or mayroon kang broodcock. Yun ang ginagamit mga kaibigan para pudo magkasta yung isang manok po. Yun ay testosterone enhancer po. Yun po, kaibigan, yun lang po. Sa akin naman, yung ginagamit natin sa pang-conditioning natin, yung mga 21 days, ganun, complexor lang po, at saka yung Tiabix, mga kaibigan. Yun ang pinaka-epektibo sa akin lang po. At saka may nagtanong sa akin, mga kaibigan, ano ba yung dapat daw na ibigay sa mga sisiyo ng mga vitamins? Sa akin po, mga kaibigan, ay napaka-effective po yung Vitamin Pro. Kasi, mga kaibigan, yung Vitamin Pro, ay ilang bisis na tayo nakarinig sa mga video kilala po katulad ng mga big time breeder sila mga kaibigan, papalit-palit ng mga vitamins kasi alam nyo naman na yung mga kilalang mga breeder mga kaibigan ay sino-sino lang yung mga kumpanya na gusto silang mag-endorse po, kaya palipat-lipat tayo naman mga gilid-gilid boys na nanood sa kanila, sundin din natin po. Pero sa akin mga kaibigan, napaka-effective na po na ko na yun mga kaibigan, yung Vitamin Pro mga kaibigan, talagang hindi ko magkasakit yung hindi magkasakit, talagang sila mga kaibigan, talagang para silang shield ng ating mga sisiyo o mga manok man mga kaibigan, lalo na itong mga 6 months old, 7 months old ako. Kasi mga kaibigan, ito kasi yung mga probiotic po, katulad dati mga kaibigan, yung wow manok na granules po, naku, napaka-epektibo yun. Kayon po ay probiotic din yun mga kaibigan, pro at pre po. Kaya sa atin doon mga kaibigan, itong experience ko na to, Vitamin Pro talaga mga kaibigan, totoo yan. Kaya kahit dati pa, nag-endorso yung mga sikat, yung mga kilala. Pero magtaka ka, pagdating ng ilang buwan, iba na naman yung ginamit nila po kasi sila, kilala na tayo naman, nanood sa kanila, naniwala naman tayo, di ba? So, sa akin mga kaibigan, hindi naman tayo endorser dito, pero yung Vitamin Pro po, napaka-effective mga kaibigan, totoo yan. Lalo na yung ngayong tag-init, yung mga sisiyo nyo, tingnan nyo po, obserbaran nyo, parang baliwala lang sa kanila mga kaibigan, kasi yung vitamin sa Vitamin Pro mga kaibigan, kasi may probiotic yun Katulad dati mga kaibigan, hindi ako nag-immunize, ang gamit ko po yung wow manok na granules mga kaibigan, ako napaka-epektibo din. Kaya itong Vitamin Pro mga kaibigan ay talagang subok ko na po, kahit makita ko dyan sa mga nakita ko dati nag-endorso dito na iba na naman ang dinala nilang mga gamot po, ay hindi na ako doon mga kaibigan, kasi Vitamin Pro lang. Kasi katapos ng Vitamin Pro mayroon namang lumabas na Progency, di ba? Pero Vitamin Pro mga kaibigan, ako napaka-epektibo po. At tayo naman hindi endorser dito, kaya talagang mapaniwalaan tayo dito mga kaibigan, kasi hindi naman tayo endorser dito. Tayo ay lang po, experience lang natin to. At nakaugalian na natin mga kaibigan na itong Vitamin Pro po ay talagang maganda sa mga manok mga kaibigan. Yun lang po, ayun na ating na-share sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.